Magandang araw muli sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa ng banal na aklat ng Diyos sa libro po ni Mateo, nasa chapter 4 na po tayo. Ito po ang mababasa. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya ay sumagot, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay bibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran." Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulon at Neftali, upang matupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaias, "Ang lupain ni Zebulon at lupain ni Neftali, patungo sa dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay." Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo ng kanilang ama na nag-aayos ng lambat, at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, sumunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsiya, at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Hordan. So bukas po mga kasama ay chapter 5 po ang atin pong babasahin. Maraming salamat po, purihin pong pagbasa at nawa po ay pakinggan po natin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.